Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Tama naman itong Eli na to, 'di ba? Dito sa sinasabi niya na to, tama na naman. Tama, kasi kung ikaw ordinaryong manggagawa ka, 'di ba? Hindi mo makukuha yung sahod mo kung absent ka. At posible pang matanggal ka sa trabaho. 'Di ba? Etong si Bato de la Rosa, ano bang ginagawa? Absent ng absent. 'Di ba? Absent ng absent. Ano, bakit? Dapat kung alam mo sa sarili mong mangyayari yan sa'yo in the future, tinulaan na namin yan noon pa. Sabi nga namin, etong si Bato, magsisenador yan para manalo. And then, pag nalabasan ito ng warrant ng ICC, hindi na papasok sa Senado yan. Oo. Diba yun yung sinabi ko noon? At nagkatotoo naman. Diba? Nagkatotoo naman, diba? Tama? O yun, nag-absent na nga. Anong silbi? Anong silbi kung, diba? Hindi, nagsenador ka, hindi ka papasok. Anong silbi mo? Anong ambag mo? Tapos, ang matindi pa dito, sumasahod po siya. Every month, sumasahod siya. Ang sarap ng buhay, pero sumasahod. Diba? Ang sarap ng buhay, absent ng absent, pero sumasahod. Saan ka pa? Diba? Kayo po ba papayag ng ganito? Diba? Nagkatotoo ang hula. Yes. Sa totoo lang, hindi naman talaga hula yun eh. Hindi naman talaga hula yun. Expected na po natin na mangyayari talaga yun. Diba? ICC yun eh. Natural magtatago ka. Diba? Nakita mo yung sitwasyon ni Digong doon? Natural maiisip mo, pag nalabasan ako ng warrant nito, baka matulad ako kay Digong. Wala nang kalayaan. Diba? Hindi lang hula yun. Ine-expect na po natin yun. Na mangyayari talaga. Cesar Sanchez, shoutout po. Ine-expect na natin yun na mangyayari talaga yun, diba? Ayan na, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo ng mga sa mga uploads natin. Ayan, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Jakita natin to si Victoria Carpio. Tuloy natin. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman. Kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Bakit sumasahod? Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at... Tama yun! Dapat automatic pumapasok ka, Bato de la Rosa. Kung hindi mo na kaya magsenador, dapat sabihan mo yung mga kasamahan mo. Tatago na kasi ako kasi alam mo naman, may warrant ako sa ICC. Diba? Pero hindi, wala kasi siyang sinabi. Wala siyang sinabi sa publiko, sa mga kasama niya sa Senado, kung bakit siya absent. Diba? Wala siyang sinabi. Na-absent ako ngayon. Kasi, inahunting ako ng ICC. Baby Leonora, salamat po sa iyong flood control project. Ayan na, salamat po sa blessings. Kaya Bato, please lang, wag mo nang pahirapan ang taong bayan at syempre yung sarili mo. Lumabas ka na sa lungga mo. Matapang ka lang sa sa mga interviews sa'yo, pero sa totoong buhay, duwag ka pala, bakla ka. Bakla ka ba? Ha? Hindi literal na bakbayot pero yung kabaklaan na may kasamang kaduwagan. Diba? Tuloy natin to. Ordinaryong Pilipino. Isipin natin to mga boss pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy.
Di ba? Absent ka ngayon, wala kang sahod. Nakatatlong absent ka, 4, 5, isang linggo, tanggal ka na sa trabaho. Oh. Pero bakit dito kay Bato de la Rosa, inaraw-araw yung absent, senador pa rin? Ha? Bakit? Bakit ganon? Tapos, hindi ba matik na yan eh. Tumatanggap pa rin yan ng monthly sahod niya. Diba? May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag... Diba? Papasok at papasok talaga. Pero si Bato de la Rosa, nakikita natin sa social media, absent, araw-araw pong kinarir yung pag-absent. Makita na lang natin, nag-ihaw-ihaw lang po. Nag-ihaw-ihaw lang dun sa may sulok. Ang sarap ng buhay. Oh. Siya pa yung taga-ihaw dun eh, no? Taga-ihaw pa siya dun. Nakita niya yan, press 1 po sa mga nakakita. Na kumalat sa social media na si Bato na nag-ihaw-ihaw na lang ngayon. Press 1 po. Sige, gusto natin makita yung inyong mga baka sabihin sinungaling ako eh. Bullpoint man, sinungaling ka, wala namang ganun. At least may witness dyan. Si Nida. Nakita ni Nida, si VMB Extina Lakwata. At marami pang iba, nakita po nila ha. Hindi po sinungaling si Bullpoint man. Tuloy. Hindi siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Nako! Bato! Wag ka nang matakot. Patunayan mo na matapang ka, malupit ka, maangas ka, lumabas ka sa lungga mo. Diba? Sus, alam mo ba to, maawa ka na lang sa mga tao, mga Pilipino. Ha? Oo, taxpayers yung mga Pilipino na yan. Kasama tayo doon, syempre. Diba? Tapos hindi ka papasok. Diba? Ang kapal naman ng... Bakit ba hindi ka pumapasok? Dahil ba malamig sa Senado at nalalamigan yung ulo mo papunta sa utak mo? Matapang ka eh. Diba? Sabi mo nga, sa Senado ka magtatago. Pwede naman dun, diba? Kung magtatago ka sa Senado, at least, diba? Makaka-attend ka pa rin ng mga ng mga hearings dyan sa Senado. Siya yung Bato na malamya. Grabe. May bato palang malamya. Tuloy natin to. Tapos buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit. Ang ordinaryong manggagawa, kahit may sakit yan, may kaso, diba? Pag oras ng trabaho, pumapasok po yan. Hindi po nag-absent. Bakit? Iniisip nila pag nag-absent, anong kakainin ng pamilya. Diba? Anong kakainin ng kanyang mga anak, kanyang buong pamilya kung hindi siya papasok, diba? Ganun po. Pero si Bato de la Rosa, mayaman na kasi yan. Pag ang amo magnanakaw, anong tawag sa alagad? Pag ang amo mo magnanakaw, anong tingin mo kay Bato? Sige nga. Kaya, intindihin na natin. Kahit hindi po yan pumasok, may kwarta po yan. Kahit hindi po yan pumasok, meron po yan ganito. Yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala. Papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan. Akala mo lang yun. Pero, si Bato talaga, matapang lang yan sa mga interview, social media. Trillanes, ngak ka na ngak. Gaganunin niya si Trillanes. Kala mo naman, ang angas. Ayan, pinagtawanan ka ni Trillanes. Di ba?
Ako ba bring it? Ano sabi? Merong isang tao na nagsabi na baka sa 2028, kapag ito si Bato ay tuluyang natanggal to sa pagkasenador, baka sa 2028 po, 2028, ang iboboto nating senador, baka 13 na. Diba? Kasi matik na to si Bato. Tanggal na to eh. Automatic na po yan. Mawawala na po ng isang tagapagtanggol si Sara Duterte dyan sa Senado. Wala na. Pilay na yan si Bato. Wala na yan. So, maaari po, kasi kailangan makumpleto yung 24 na senador eh. So, maaari sa darating na eleksyon, 13 senador na po yung iboto natin. Diba? Bring it on! Matapang ka, taharapin mo yan. Kala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na Sabrina Palumata. Kala mo lang yun. O maaaring warrant of arrest na ihain laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador? Pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo SG10. Sino yun? Sino yung binabanatan niya dito? Yung ibang congressman, sino po yun? Ang binabanatan ni Eli dito. Walang iba, hindi lang po hindi lang po senador. Sino yung congressman na yun? Si Saldico, automatic na yan, tanggal na yan. Sino pa yung congressman na yun? Walang iba, kundi si Paulo Pulong Duterte. Isa pa yun, tamad yun. Walang silbi. Diba? Paulo Duterte, yung pinaparinggan niya dito. Bato, lumabas ka na at mag-resign dahil palamunin ka lang namin. Totoo yan. Ayan. Dahil palamunin natin si Bato, anong ginawa? Nag-ihaw-ihaw doon. Isa pa yan si Pulong. Walang silbi. Diba? Duwag. Duwag yan. Yan si Pulong, duwag yan. Diba? Walang kwenta. Red Bull Point, pa-shout out. Nga rin, Basak, Lapu-Lapu, Cebu City. Shoutout po kay Papa Butski Vlog. Ayan sa tropa natin dyan sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang araw po sa inyo lahat. So, itong si Pulong Duwag Duterte, Pulong Duwag Barbie Duterte. Wala na po kayong aasahan dyan. Napapasok pa yan. Wala na po kayong aasahan dyan. Mahirap kasi. Bumuto kasi kayo ng tamad na kongresista. Boto pa more. Sige, bumuto pa kayo. Yan yung sinasabi ko eh. Mahirap po. Mahirap po na susuporta tayo sa tamad. Lalo pong lulubog yung bansa natin. Kung tamad yung iboboto nyo. Diba? 31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo. Pumasok. Magkano? Inyo SG 31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo. Pumasok kayo o hindi. 3,000 kada buwan. Ayahay si Pulong, di ba? Hindi pumapasok partida, pumapasok yan 300,000 kada buwan. Laki nun! Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ay ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo at doon sa mga rest day. Yung iba nga pumapasok, nag-overtime, hindi binabayaran sa overtime nila. Di ba? Nagsisipag sila. Pero dito, napapansin mo, kabaliktaran. Hindi pumapasok pero may sahod. Ay, nako, natatawa na lang ako dito. Tuloy. Dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na. Ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga congressman, mahiya naman tayo. Magsipasok tayo at gampanan natin yung trabaho natin. Tama yun tama yun.
gampanan nyo yung trabaho nyo. Huwag kayong tatamad-tamad dyan sa Kongreso, ha. Alam naman natin kung sino yung mga tamad dyan. Nasabi na natin kanina. So, kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa video ito? Comment down below. Ayan, ha, para malaman po natin yung inyong mga saloobin. Ayan. Ayan, bago tayo mag-proceed sa next topic natin, and kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo dyan mga pre. And sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan. Okay, so, ayan na sa mga bagong subscribers, maraming salamat po.